mao man sa mo term sa gitawag og dictionary. Praise God. Nga panahon. Amen. Kung ato lang taon mga igsoon ang stability, praise God, it means the state of being steady, balanced, and resistant to change. Okay. No? So, kung mag-isgot ta og stability, usa kini kakahimtang nga magpabilin kang magbarog, balanse, o makaresist sa gitawag og kausapan. Praise God, no? Muna siya, Nadia. Change. It means an object, system, or person does not easily fall, fail, or shift. Praise God. Hinanali nga kausaban. O matod pa sa Cebuano nga translation, stability, kalig-on ang noun. Praise God. Or the root word, lig-on. Praise God. Nga matod pa sa adjective niya nga meaning, strong or firm. Praise God. Doon na po core meanings and forms. Kalig-on, the state of being stable, strong, or solid. Praise God. Being firm, tough, or able to endure weight and pressure. Una ay meaning sa stable. Praise God, no? Sa stability. O sa Binisaya pa, kalig-on. O ang meaning sa unstable times, praise God, it means a period of great uncertainty, change, and inconsistency. It describes eras, moments, praise God, when life or society or the economy feel unsafe. Sa to pa, ang unstable, mga kaigsuunan, praise God, no, nagisgot kini sa usab-usab, praise God, no, dili plaster, inconsistent, sa panahon ba, sa kaigayunan, o sa kinabuhi, sa syudad, o sa ekonomiya, nga murag, feeling na to, murag, lisod, o matod pa diya, unsafe, shifting, and hard to predict. Di ka makatag-an. Siguro, mutaas ang presyo, mutaas ang kuan, ani, mauni, mauna. Di mo ma-predict ang atong panahon, tungod kay unstable. Kini, kanunay, nagausab. Praise God, no? Ang ato ang kahimtang. Amen. Kanunay, nagausab, nagashift. Praise God. Di ta makahimo sa kanang easy lang. Kita nahibalo og nasayod nga ang kasulatan nagasultipod nga sa katapusang mga adlaw, praise God, muabot ang panahon sa kalisdanan. This know also that in the last days perilous times shall come. Patulang taon sa lain nga version ang kinigisgutan sa ikadawang Timoteo 3:13. 3:1. Praise God. Kanang gitawag og perilous times, matod pa, it describes sa NIV version, it describes terrible times. Dayon sa ASB, English Standard Version, no? NASB, praise God, nag-focus kini sa times of difficulty. Sa New Living Translation, nag-emphasize siya nga very difficult times. Praise God. O mauna ang atong kahimtang sa kalibutan karon. Ang kalibutan, praise God, is changing rapidly. Ang mga ekonomiya, praise God, misaka, miubos, hallelujah, nagpadayon ang gubat. Ambot po ning kahimtang nga. No nga, muramta, gidula-dulaan. Praise God, muhunong, gubat, hunong, unya, kada gubat biya, release og kwarta. Praise God, baligya og mga kagamitan. Mo na nga, sila ra yun in town mo mandato, maapiktuhan ta. Praise God, no? Mao na ang atong kahimtang, mga disaster. Gikan pa sa linog, kamatay, baha na pod. Pwede luyas dinsan, pag orang gilinog.
Praise God. Yaging adlaw, kagahapon na pod. Nangaanod, panlas ang mga kabalayan. Amen. Praise God. Mga kasakitan, mga balatian, lain-laing mga balatian, mga doktor, wa pa kakitag mga tambal. Praise God. Mga pamilya nga mga napungkag o ang atong palibot. Hallelujah. Praise God. Nga nagkaguliyang. Amen. Mao nang ang mga tao kanunay gyud nga nagapangita og kaayuhan. Kanunay gyud nagapangita og butang nga maghatag kasiguruhan kanila. Pero dunay good news sa matag usa nga nangalagad sa Ginoo. Kay bisag nagakausab ang kalibutan, ang atong palibot, ang atong Dios nga gialagaran, dili gayud mausab og walay pagkausab. Mao na nga ang atong kalig-on, di gyud makaplagan sa mga sirkumstansya, sa mga sistema diining kalibutan na apan diha ra gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. O na nga, bisan pag magkaguliyang ang kalibutan, hallelujah, bisan pag rapid, hallelujah, ang ship sa kalibutan, apan ang mga katauhan sa Dios, wala gyud angay kahadlukan, wala gyud angay kabalakan, kay ang ilang kalig-on, wala matukod niyang butanga, diha gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Now, atong lang taon ang Bible. Praise God. Hallelujah. Kay importante ni mga kaigsunan. Praise God. Kay daghan ang nangawala. Daghan ang mga nangalaglag. Daghan ang mga mihimo sa pagbalitok. Daghan ang mga wa na mo padayon. Daghan ang mga gitawag og mga pagpati nga mga nangaguba o di na sila makahimo pa sa pagpadayon. Maunang hallelujah sa atong pag-alagad sa Dios, sa atong tinguha nga mapahimutan ang Dios mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Importante nga makabaton kita kaalam nga ang atong kalig-on nagyod sa atong Ginoo. Daghan mga kwartahan, wa na makapadayon sa pag-alagad. Daghan may mga profesional, wa na makapadayon sa pag-alagad. Daghan man nga mga dasig sa una, wa na makapangalagad sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Mao na nga niining kapanahunan, di gyud ta magkumpiyansa kay niya na ta sa katapusang mga adlaw. Dili na ni mao ang panahon nga magpaluya-luya ta. Dili na ni mao ang panahon nga magpaisi-isi ta kay nakita nato ang dagan sa kalibutan. Ang pinakamayong butang, mudut-dut kita sa pag-alagad sa Ginoo. Kay pasig makaplaga nato ang atong mga kaugalingon, apil sa kalibutan, pagkalaglag. Unya dana ba nang gisultis kasulatan, kining kalibutan na giandam og gitagana na sa asupri og kalayo. Di ni nato mada, temporaryo ra ang kalibutan. Mo na sa sige natong paningkamot. Hallelujah. Usahay malimtan na nato ang pinakamayong butang nga mao ang pag-alagad sa Dios. Kay ang kalibutan madunot ra, madugta ra, pero ang atong pagtuo mao'y mula hutay hangtod sa walay katapusan. Una nga atong pamalandungan mga igsoon ang atong kinabuhi karon. Ang pinakamayong question sa ato ang kinabuhi, praise God, hallelujah, kumusta ang ato ang pag-alagad sa Ginoo? No? Kumusta ang atong pagtuo sa Dios? Now, muadto ta sa pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Unang butang nga ato ang makita og maisgutan nga ang atong kalig-on, hallelujah, praise God. Stability comes from standing on God's unchanging word. Ang atong kalig-on moabot kung mubarog kita, hallelujah, sa walay pag-usab o dili mausab nga pulong sa Dios. You see, ang kalibutan nagakausab, ang kalibutan medyo unstable, praise God. Pero ang pulong sa Ginoo, pila na kalibo ka tuig, pero nagpabilin gihapon, hallelujah. Mao na nga ang atong pagtuo, ang atong pagsalig, naagyod sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan. Matthew 7:24 verse 25, ato nang makita, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, the words of God, and doeth them, he is
like a wise man which built his house upon a rock. Praise God. The wise man and the foolish man, pareho sila nga nakasinati sa maong gitawag og unos sa kinabuhi. Pero ang diferensya, hallelujah, nilang duha, dili ang unos nga miabot sa ilang kinabuhi, kundili ang ilang kalig-on sa ilang nahimutangan. Ang matag usa kanato, dili managlahi ang mga pagsulay o kasakitan, mga kasinatian, maura ni siya nga kasinatian, lahi lang og dagway, lahi lang og kapanahunan, pero kung gisulay ka, mas labaw kung gisulay ang atong mga katawhan, gisulay po sila og kitang tanan, bisag kinsa kanato, nakasabot kita nga dunay mga pagsulay. Dili na diferensya ang pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Ang diferensya kung unsa kalig-on ang imong pag-alagad, ang imong pagtuo sa Dios, nga kung moabot ang mga bagyo, makapabilin ba ka sa pag-alagad diha kaniya? Mo man na siya. Gamay ra man ang imong problema. Gamay ra nang imong pagsulay. Kamig yun. Mga nana, no? Tabang ko, anso kadako, kayong pagsulay nga miabot. Dasig, tabang mga langit. Kaya di maantoy ang problema o pagsulay. Ang atong pagsulay, pareho ra mga kaigsuonan. Pero kung doon na kay pagsalig sa Ginoo, ang imong pundasyon natukod sa Ginoo, bisag unsa kadako ang problema, magpabilin kang magbarog, mapasalamaton ka, magsimba ka sa Espiritu o sa kamatuoran. Usahay, magmater tas kadako sa to problema. Di ta kasimba kay grabe yung kadako. Nabitaw gamay rag problema, di magyapo kasimba. Wala man lagi si Kuan. Dako kay problema niya, pastor. Dako kay problema, Brad. Mo ba? Nya napoy mga di kasimba nga, what problema? Praise God, hallelujah. Sa ako nang gikaingon, managsama ra ang mga problema. Ang mga unos o mga bagyo, kung gilantan mo, musinati tang tanan o gilanat, mga balatian. Mga diabetes, maura na siya, mga kaigsuunan. Amen, hallelujah. Pero ang pangutana, unsa kalig-on ang imong pundasyon. Unsa kalig-on ang imuhang gitawag og pagbarog, mga kaigsuunan. Ngay matod pa, the storms are unavoidable. Hallelujah, strong foundation. Nagdetermina kini kung magbarog ka o mahulog ka. Tama tong sa Facebook nga bagyo dito sa Jinsan, katong baha. Laha ang balay in town. Kay naman tungod man pud in town, ambot po ning mga tao nga mamalay pud nga duol suba. Concrete. Kung kita mo atong balay nga concrete, kagianos baha. Kita ba mo ato? Duha man na siya. Dito sa malay-balay ang isa, unya dito sa Jinsan ang isa. Praise God. Concrete ka balay, pinising, gwapo pa kayo o pultahan. Nakakuluro pa. Praise God. Pero pag agis baha, mga kaigsuunan, tibuok balay, why bilin? Apil ang pundasyon. Alang-alang ang pundasyon, piti magamayaw niya. Tua pag yun dito sa gitawag og duol sa baha. Duol sa suba. Busa, pag agis baha, lunod ang tanan, mga kaigsuunan. Praise God. Hallelujah. Kung ang pulong sa Dios, mao ang himuon natong pundasyon sa kinabuhi. Ang mga bagyos kinabuhi, siguro magtayog kanimo, pero dili makalaglag kanimo. Kay ang atong seguridad, walay pagkausap. Ang atong seguridad, magpabilin sa walay katapusan. Sama sa lighthouse. Sample. Praise God. Na ay lighthouse. Imagine nimo ang mga storm. Praise God, no, muhampak. Amen. Unya, bisan pa ang mga barko. Praise God, no? Mahimong mag-struggle tungod sa kakusog. Kata na to. Asa ka ito, picture na to. Next daw, Sis Deb. Kanaw. Pag dunay storm, dunay bagyo, dunay typhoon, dunay dagko nga waves,
Bisag unsa kadako sa barko, posible nga malunod siya. Okay? Bisag unsa kanindot, unsa pa na nga klase nga barko, tugo, unsa pa na kukalyong, basta nindot kayo kanang mga luxurious nga mga barko. Praise God. Basta dunay bagyo, magkabuang yun na dito sa dagat. Milagro na yun nga makaluwas. Pero kining lighthouse, hallelujah, bisag unsa kakusog sa bagyo, bisag unsa kakusog, hallelujah, sa mga unos nga mohampa kaniya, bisag unsa ka inormos ang mga waves nga moabot kaniya, pag-abot sa shoreline, ang maong lighthouse magpabilin gyud nga magbarog. Amen. Hallelujah. Praise God. Maupod ni ang pulong sa Ginoo. Bisan pa umuabot ang mga kusog nga bagyo, kusog nga mga kahimtang sa kinabuhi, kung nasandig ang imong pagtuo, ang imong pundasyon sa pulong sa Dios, magpabilin gyud kang magbarog nga walay kadaot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Ang storms nagrepresent sa mga pagsulay sa kinabuhi. Hallelujah. Og ang mga barko nagrepresentar sa atong mga kinabuhi. Pero ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo nagrepresentar kini sa dapit nga walay pagkausab. Mao na nga kung muduol kita, makapasalig kita nga dunay kasiguruhan ug paglaom nga moabot sa atong mga kinabuhi. Psalms chapter 62 verse 6 hangtod sa 7. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust not in oppression and become not vain in robbery. And if riches increase, set not your heart upon them, but in God. Ang imong kaluwasan, ang imong himaya, ang imong bato sa kaluwasan, ang imong dalampanan, naagayod diha sa Dios, wala sa mga bahandi, wala sa mga butang, aning kalibutana, kundili naa sa Dios. Usa, don't build your life on feelings, trends, or human opinions, but build your life on the Word of God. Mga young people, mga nanay, mga tatay, lahi-lahi ra ba ang trend karon, no? Sana po yung trend karon. No? Dagan kayo mga trend, mga gadgets, mga games. No, mga unsa ba yung laing mga trend karon nga mga games, mga young people, mga estudyante. Dahan kay trend. Lahi-lahi ang trend. Karon, ang trend karon kay pickleball. Ang uban na ba paddle? Kapalit na mo paddle? Wala pang uban. Pagpalit na mo, naay barato karon sa Shopee. Kay pickleball. Nakabasa pa ko sa Iligan. Ang Iligan daw mahimong pickleball national, Philippine National Pickleball. Kay kada kanto, gikan ka Dalipuga, taglima ang court sa pickleball, padung diha sa Santa Filomena, Akmak, padung dito sa Linamon. Pitindaghanag mga sampugaan apod. Pitindaghanag mga Curtis pickleball. Mana nga usahay kini atong mga kaigsuonan pod sa Facebook sa mga lagyong lugar, magpost-post pod sila nga mag-pickleball. Kay trending lagi. Pero ingon pa, mulabay ra gihapon na. Praise God, no? Amen. Dili daw nato, praise God, tukuron ang atong kinabuhi sa mga trend niining kalibutan na. Asay nindot nga lugar, dito ta. Nindot nga kapihanan, dito ta. Nindot nga view, nindot nga dapit, nindot nga usaban ang mga ninduta. Praise God, hallelujah. Apan atong buhaton, atong i-build ang atong kinabuhi sa pulong sa Dios, kay bunsa man ang mahitabo, magpapilin kini sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I-build ato ang atong kinabuhi
sa pulong sa Ginoo. Atong ifit ang atong kinabuhi sa iyang mga pulong. Ayaw himua nga ang pulong sa Dios mupit sa imong kinabuhi. Kay kung yung nanay mong buhaton, kinira akong Salmo 23:1. Oh. Oh no, Salmo 23:1. Oh, ingon din sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan. Tinuod no? Tinuod ba? Mukabalo dahil ng Salmo 23:1. Praise God. Kanira kong ganan, nabi to to'y usa ka kapitan sa World War II. Gibumbahan ang ilang plane. Murag Pearl Harbor man siguro to. Sa history man na sa, nalimot kong sa ngalan. Unya, nagsigana ang iyahang airplane, iyahang panggubat, warplanes. Nagsigana. Kabi ninyo, kanang about na siya sa gitawag og pag-crash. Sigurado patay yun siya. Piluto siya. O panahon kontra nila mga Hapon. Kaya kabaw mo sa history ingon siya, kay nabuhi man siya. Milagrong nabuhi. Kay pag-crash sa eroplano, pag-abot sa mga rescuer, nabuhi siya. Pero gipangutana, gi-interview siya mga kaigsunan, nganong naluwas siya. Miingon siya, nakadumdum siya sa bersikulo sa Bible nga nag-ingon, "The Lord is my shepherd, I shall not want." O di lang kay kana, sa ubos nga verse, miingon pa yun, hallelujah, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Tinuod, sir, sa diha nga nagsigana ang akong kalayo, nakainumdum ko sa usa ka verse sa Bible nga nagingon, "Do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Moto ang iyang gitestimony. Wa to mga lagad sa Dios, di to Pentecostal, di to born again, dili to baptize in Jesus name, wa to ka-receive sa Holy Ghost. Pero gituuhan niya, ang nakaluwas kaniya, mao ang pulong sa Dios. How about us? Unsa pa ka kita nga adlaw-adlaw na malandong ta sa pulong sa Dios? Mahadlok kita sa kamatayon? Dili. "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Wagay mga lagad sa Ginoo, pero nakahinumdum siya sa pulong sa Ginoo. Di ay mga Kristohanon, pagabos pagsulay, di yun kahinumdum sa pulong sa Ginoo. Dito bitaw, kay bawa mamug asa ko, nagministeryo sa wapa ko din Pag naay mga problema, mga kaigsuunan, dito to, wato dire. Praise God, no? Ingon Pastor Mangguba, to ato dito Cebu, tuas basak. Wala din Praise God. Pag naay mga pagsulay, di yun kahinumdum sa wali ni Pastor. Di yun kahinumdum sa pagtasik ni Pastor. Di yun kahinumdum sa mga pag-ampo ni Pastor. Kay ang mahinumduman, pag-abot sa mga pagsulay, di na ako ni makaya, di na ako ni masulbad. Tabang mga langit, tabang mga silingan. No, anak masagad, no? Pero I will remind everyone, hallelujah, kung doon na may mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, doon na'y pulong sa Dios nga atong kadangpan, doon na'y pulong sa Dios nga maghatag kalipay, doon na'y pulong sa Dios nga maghatag kahalam nga bisan sa mga dagkong pagsulay, doon na'y Dios nga mutabang sa atong mga kinabuhi. I hope, inaot nga, pag na'y pagsulay, pulong sa Ginoo ang ato ang mainumduman. Praise God, hallelujah. Kay pag dunay pagsulay, amen. No, daghang mga butang nga musod sa atong hunahuna. Praise God. So ang pulong sa Dios, paghatag nato og kaligon. Maghatag nato og kaligon. Ikaduha, praise God, stability comes through trusting God's presence. Ang kaligon daw, muabot ka nato kung musalig ta sa presensya sa Dios. Ingon ang Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee." Ang Dios, wala siya mo pasalig ka nato, nga wa na'y unos nga moabot sa atong kinabuhi. Apan ang iyang gisalig, ang iyang gisaad,
ang iyang presensya makig-uban sa atong kinabuhi, bisag dunay bagyo, bisag dunay unos, apan ang iyang presensya makig-uban sa matag usa kanato. Dagag mga tao sa Bible, praise God, grabe sad ang mga kasinatian, pero nakalabang sila tungod kay ang presensya sa Dios kanunay nakig-uban kanila. Kay nga naman, atong masayran mga kaigsuonan, nga ang Dios anaa kanunay sa tanang krisis nga moabot sa atong kinabuhi. Maunang Kristohanon, kung moabot ang krisis sa atong kinabuhi, saligi ang Dios kay arang siyang muhimo sa pagpanalangin kanimo. Muhimo siya sa pagpanalipod kanimo. Muhimo siya sa pagtabang kanimo. Muhimo siya sa pagbarog diha kanimo. Isaiah 59 verse 19, so shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Kung ang mga kaaway daw, muabot nga daw bulog sa baha, ang Espiritu sa Dios, ang presensya sa Dios, magpabarog kaniya, aron nga makahimo siya sa paglabang. Sa inang kana. Amen. Doon na example diha, usa ka kahoy. No? Kung naa siya sa daplin sa sapa, makasurvive siya sa mga seasons tungod kay ang iyang kahimtang naa sa constant source. Naa sa source. Kisay di mabuhi nga tanom ana nga abundag tubig. Oh. Kinsay mamatay ana nga abundag tubig. No, kay kita kung doon na tayo mga tanom, ang atong responsibilidad atimanon mao gyud ang pagbisbis. Kay di ka makaatiman, di ka makapatubo sa usa ka tanom kung wa kay tubig. Na kay abono, maayo kang muhagpat, maayo kang muplastar, maayo kang kanang mo bawbawg ana, mura og bonsai. Pero kung way tubig, mamatay na. Testing ko na mo og tanom. Unya, di ninyo bubuan. Mamatay na. Praise God. Pero makita na to. Nagkusugan. Maminaw na lang tani. Praise God. Hallelujah. No? Praise God. So ang tanong, kung doon sa source, mubunga gyud siya sa iyang kapanahunan. Walay tanom nga piyahot, walay tanom nga di mamunga kung naa siya sa source. Ang source nato mao ang presensya sa Dios. Ang source nganong nabuhi ta, nganong nangalagad ta, nganong naginhawa pa ta, tungod kay gikatugot pa sa Ginoo nga mabuhi pa ta aling kalibutan na. Muna nga kung mubulag ka sa source, patay ka. Kung mubulag ka sa tag-iyas kinabuhi, patay yun ka. Di ba? Kanaw? Kana tubig ka. Oh, praise God, no? Oh, imo nang ibulag, patay na. Ang isda, kung imong ibulag sa tubig, patay. Ang tanom, hallelujah, praise God, mahimong mabuhi siya, praise God, sa pipila ka mga kapanahunan, kung way tubig. Pero ngadto-ngadto mamatay gyud siya. Mao pod ni ang atong espiritual nga kinabuhi. Kung mopalayo ta sa presensya sa Dios, kung mopalayo ta sa pag-alagad sa Dios, mamatay ang atong mga kalag. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pauna nga ang mga tao nga nag-alagad sa Dios aron nga magpabilin nga spiritually lig-on siya sa tanang mga sirkumstansya. Kung dunay moabot nga mga kalisdanan, kinahanglan kanunay gyud siyang duol sa maong source, duol, hallelujah, diha sa presensya sa atong Ginoo. Oh. Kay bisan pag unsa nato katalentado, bisan pag unsa nato kamaayo, bisan pag unsa nato kamaayong laki, mga kaigsunan, pero kung mawala ta sa atong source, mawa gyud ta sa ato ang kinabuhi. Praise God. Hallelujah.
Jeremiah chapter 17 verse 7 hangtod sa 8. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Di ba ka na? Kung mupalayo ka sa source, patay ka. Pero kung magpaduol ka, muuswag ka, mubunga ka, hallelujah, muligon ka, mugreen ka, mubloom ka, ang tanan, dili makulang diha kanimo. Amen, hallelujah. When life feels uncertain, remember that God has not abandoned you. Doon ay mga pagsulay, doon ay mga unos kinabuhi, ayaw kaguol. Praise God, hallelujah. Wala ka pasagdi sa Dios, wala ka giabandon sa Dios. Ang mga pagsulay nga miabot sa imong kinabuhi, usa ka na kabutang nga maghatag kalig-on kanimo, maghatag og paghimo sa pagtuboy sa imong kinabuhi, kay makita nimo ang Dios, wala mo pasagad sa imong kinabuhi. Ikatulo, stability comes through an unshakable hope. Ang kalig-on daw maabot sa atong kinabuhi. Praise God. Kung ang atong paglaom, hallelujah, dili gayud matarog, dili gayud, hallelujah, mawala, dili gayud madugta, dili gayud mausap. Kung mulaom ka sa politiko, patay ka. Kung mulaom ka sa atong gobyerno, patay ka. Di ka magdugay. Hallelujah. Kay kining ang mga paglaom, lumalabay ra aning kalibutan na. Apan ang atong paglaom, why pagkausap, why pagkawala, why, hallelujah, pagkahimo sa paglubad, mga kaigsuonan. Kaya ang atong paglaom, daw usa ka angkla. Praise God. Ang atong paglaom, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Ang atong paglaom daw, dunay kaligon, dunay kusog, hallelujah, praise God, dunay kitawag o kahimtang, na bisag unsaon pa sa pagkusukuso sa maong bagyo gunos, magpabilin kini sa iyang kahimtang. Kay nga naman, ang iyang paglaom, dili tao. Ang iyang paglaom, dili butang. Ang iyang paglaom, dili mga material nga butang. Apan ang iyang paglaom, mo'y hinungdan nga dili matarog, tungod kay mao ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Oh, next slide daw. Deb, next slide. Praise God, no? Oh, muna siya. Oh, may mga barko, dagko nga mga barko. Praise God. Doon na mga anchor. Doon na mga angkla. Kaya nga naman, hallelujah, it keeps the ship from drifting during the storm. Hallelujah. Bisan pag unsa kadako ang mga unos, ang mga bagyo sa maong barko nga iyang atubangon. Pero kung nakaangkla na siya, mga kaigsuonan, wa gyud kadaot ang mahitabo sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Maupod ni sa atong pag-alagad sa Ginoo. Jesus is the anchor of our soul. But pasabot ang atong paglaom, dili gayud mawala, dili gayud maanod, dili gayud mapakyas. Amen. Without hope, people panic. Without hope, people quit. Without hope, people lose direction. Without Jesus, ang mga katawhan magkaguliyang, magpanik. Hello, usa na ni? Taas na kayo, kay nitaas na po ang krudo, nitaas na po ang mga palaliton. Allah, oh, praise God. Kung walay Hesus sa kinabuhi, buundang. Mao din eh. No? Praise God. Kung muundang ka sa pag-alagad sa Dios, buot pasabot, dili ligon ang imong paglaom. Amen. Hallelujah. People without hope lose direction. O na nga, mga tao, magkabuang, hallelujah. Oh, wa kabalog unsay ilang buhaton, wa kabalog unsay ilahang
gitawag og mga plano o sa ilahang mga butang pagabuhaton kay nganuman wala sila sa ilahang direksyon. Hallelujah. Pero kung naay paglaom diha kang Kristo, we endure bisan pagtunay mga kusog na mga bagyo apan makalahutay kita. Makalahutay daw ta. Kay kining paglahutay, di man ipadaghanay kwarta. Ako, dugay na ko sa pagpangalagad. Nakalahutay ko kay daghan man ko kwarta. Ako, dugay na ko sa pagpangalagad. Nakalahutay ko kay taas ang akong propesyon. Daghan kog mga propiedad. Daghan kog mga butang. Halang dun ko. Munang nakalahutay ko, hoy. Walay ingon ana sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, pasalamati siya kay tungod sa iyang grasya. Kita nakahimo sa pagpadayon niining pag-alagad sa Ginoo. Kaysa ako nang gikaingon, dagag mga kwartahan, dagag mga profesional, pero wa makalahutay. Bantayan Ingon ang Mateo 24, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Wa, yun mo ingon, ang kwartahan, makalahutay sa katapusan. Ang profesional, makalahutay sa walay katapusan. Wala oy, ang gingon sa kasulatan, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mao gyud ang maluwas. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, praise God, importante ang atong paglaom na agyod kang Kristo. Kay kung naa kang Kristo ang atong paglaom, di gyud matarog ang atong kinabuhi, dili matarog ang atong pag-alagad sa Dios, bisan pagkasakit, bisan pagkagulanan, bisan pagproblema ang moabot sa imong kinabuhi. With hope in Christ, we are persevere. Amen. Hallelujah. Praise God. Masaligon kita. Mapadayunon kita. Praise God. O magpabilin kita nga matinud-anon. Amen. Praise God. Mao na nga importante di ay ang atong angkla. Praise God. Mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo kay bisan pa sa mga kadagkuan sa mga pagsulay og problema, pagpabilin kita mga kaigsunan. Ikaw pat, amen, ang atong kalig-on moabot kung doon na kita'y padayon nga mga pagampo. Praise God. Stability comes, hallelujah, through prayer. Ingon ang kasulatan, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, and with thanksgiving, let your request be made known unto God. O take note, kung doon na kay mga pagampo, ingon ang kasulatan, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Sa to pa, kung imong gibuhat ang padayong mga pag-ampo, bisag unsang kay gayunan, ang imong kasing-kasing o guna-huna, mahimong masulod diha sa panghuna-huna kang Kristo Jesus. Pero kung wa kay mga pag-ampo, praise God, ang imong huna-huna o kasing-kasing, di gyud mo salig sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing, tuas kalibutan. Ang imong una-una, puros pangwarta. Ang imong una-una, usaon paghawas nimo, usaon pagtagana nimo. Pero sultihan ko ikaw, ang katubagan niya, maura gyud ang mga pag-ampo. Kay ang mga pag-ampo, maghatag og pagpanabot kanimo nga ang tanang butang nga imong gikinahanglan nagagikan gayud sa atong Dios nga buhi. Sayo na kana. Doon na kay kalinaw. Amen. Kung magpadayon ka sa mga pag-ampo, ang kalinaw moabot sa imo ha. Mga baryonon, mga balatian, mga kasakitan, no? Mga kawaladon, magubot ang imong pangunauna. Praise God. Magkabuang ka, magkamuritsing ka og asa manghulam, asa mo adto, kinsay makatagbo kanimo. Magubot ang imong hunahuna. But the Bible says, when you pray, and the peace of God will come to you, nga maghatag pagpasabot kanimo sa imong kasing-kasing og hunahuna,
diya kang Kristo Jesus. Ang bot pasabot, kung naakas pagpanginahanglan, ang imong kasing-kasing una-una, naas Ginoo. Kung naakay balatian, ang imong una-una kasing-kasing, naas sa Ginoo. Kung dunay kawaladon, ang imong kasing-kasing una-una, naas sa Ginoo. Dahil balatian, wa ra ba tay kwarta ipa-check up, wa tay kwarta ipa-doktor, na ikawalan-on, wa ra ba'y kwarta si sister, wa ra ba'y kwarta mo silingan, wa ra ba'y kwarta si mama, wa ra ba'y kwarta si dudong, naman tamo adto ane. Pero kung ang imong pagtuo naas Ginoo ug mohimo ka sa pagluhod at tubangan sa Dios ug magampo ka, ang imong kasing-kasing ug una-huna dunay kalinaw, ang balatian ayuhon ni sa Ginoo, ang kawaladon tagbuon ni sa Ginoo, ang kasakitan sulbaron sa atong Ginoo. Di ka magkabuang, no? Di ka magkadiin-diin. Skat. Hallelujah. Ug labaw sa tanan, mahibaya ang Dios sa imong kinabuhi. Kay nganuman, gitugutan nimo nga mopadayag ang iyang katubagan sa imong kinabuhi. Busa, hallelujah. Praise God. Buhato nato ang kanunay nga pagampo. Prayer does not always change our circumstances immediately. Dili man siguro makita nimo nga, Lord, lisod kayo nga kung kahimtang, uspa, bag-uha. Di man siguro dayon, dali-dali, no? Naman tayo mga request, ana, nga unta, mausab ang sirkunstansya, mausab ang mga kahimtang. Di man nato na ma-blame, kayo usahay mo natong prayer, pero makita di mo, dili man diha-diha nga mausab ang sirkunstansya, pero number one nga usbon sa Dios, ang imong kasing-kasing nga magpaabot ka sa katubagan o dagana sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. And the peace of God. Praise God. No? Buabot sa imuhang kinabuhi. Batayan nato, ang kalinaw sa Dios, peace is not the absence of problems. It is the presence of God in the middle of the problems. Oy, malinaon ko kay way problema. Oy, malinaon ko kay mayo akong lawas. Way balatian. Daghang kwarta. Ay, malinaon. Kumusta, Brad? Ay, sa labas Ginoo, malinaon ko kay way problema. Sa labas sa Ginoo, malinaon ko ron kay daghang kong kwarta. No, ano man ano? Malinaon ba sa daghang kwarta? Yahay ba kay kapi-kapi na lang. Kay daghang kwarta, way balatian, pagkanindot, ano? Pero sultian ko kamo, ang kalinaw sa Dios, dili tungod kay wa kay problema, way balatian, wa kay kwarta. Ang kalinaw sa Dios, bisag way kwarta, bisag dunay balatian, bisag dunay problema, pero ang iyang presensya magpatiliwala sa imong kinabuhi. Pagkanindot mo na nga nindot kayong mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Nindot kay musimba sa Dios. Kaya ang kalinaw masinati na to. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ingon si James 5 verse 16. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Take ye heed. Mark 13 verse 33. Watch and pray, for ye know not when the time is. Pag-ampo, pagtuaw ka mo, kay wa mo may baloon sa nang panahon na karon. Example, skyscraper. Kita mo niya na, unsa na nga building? Burj Khalifa. Pitig taasa na. Pero kung unsa siya kataas, dili basta-basta ang iyang ubos. Makita ninyo, grabing pundasyon pa imo, naman tayo mga engineer diya. Pundasyon, mga kabilyada, giunsa na mga kaigsuunan, hallelujah. Kay nga naman, kung unsa kataas ang ibabaw, kinahanglan dunay kalikon, kay aron ini kabot sa mga linog-linog, mga kusog nga hangin,
magpabilin ang iyang katahom, magpabilin ang iyang kaligon, magpabilin ang iyang barog. Sultihan ko ikaw, kung dunay mga pag-ampo sa imong kinabuhi, ang imong pundasyon natukod sa mga pag-ampo, bisag unsa og kuso-kuso sa mga problema, pagtayog sa mga pagsulay, magpabilin nga matahom ang imong pagpangalagad, magpabilin nga nindot ang imong kinabuhi. Kuna nga bisag na kay problema, kumusta? Maayo ang tanan. Tautana, kumusta? Ay samok-samok kay daghan ko problema. Ay samok-samok kay daghan ko baryo nun. Kay lahi mong pusay basta mangumusta bitaw nato, murag na ilaing tuyo. Kumusta? Tataod, mangutang na. Woo! If we build our foundation on prayer, walay problema nga makatayog kanimo. Walay balatian nga makahimo sa pagpaundang sa imong pag-alagad apan makahimo ka sa pagpadayon sa imong pag-alagad sa Ginoo. Our life foundation is hidden in prayer. No? Ayun diyo. In the same way, a Christian's hidden life, praise God, prayer provides the strength to stand when difficult time. Busa, instead of worrying, pray. Apos, praise God, hallelujah. Last but not the least, amen, praise God, stability comes by remaining faithful until the end. Ang kalig-on, hallelujah, moabot o kanunay natong masinati kung magpabilin kita nga matinudaanon, di lang sa sinugdanan, di lang sa pirmiro, di lang sa tunga-tunga, kundi hangtod sa katapusan, magpabilin ang kalig-on sa imong kinabuhi. Ako, pastor, lig-on yugo. Ako, brad, dugay na ko sa pagpangalagad, lig-on yugo. Praise God. Pero taod-taod, nawa na sa pagpangalagad, di na makasimba. Wa na'y mga gitawag og gana. Hallelujah. But the Bible says, therefore, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Hallelujah. In unstable times, daghan ang mo kompromiso, daghan ang mo backslide, daghan ang mo give up. Apan ingon ang kasulatan, dili kita uban ni adtong mga nanagpanibog, apan uban kita ni adtong may pagtuo kaniya. Ngalig-on ang pagkabarog. Amen. Hallelujah. But pasabot, God calls His people to remain steadfast, unmovable, unfaithful. Why? Because faithfulness today prepare us for eternity. Ang imong pagkamatinud-anon, giandam ka dito sa walay katapusan. Ang imong pagkabadlungon, kung doon naman galing badlungon, giandam ka dito sa kalayo. Busa, usbo na to ang dagan. Praise God, tugutan na to, nga ang atong pagkinabuhi, giandam ta sa walay katapusan. Oo, ganata be? Apit naman ang oras. At abe, giandam man nato ang atong kaugalingon para sa walay katapusan. Hallelujah. Giunsa man nimo pag-andam. Praise God. In order for us to prepare, importante ang atong kaligon. Busa, mga kaigsuunan, mahinungdanon sa atong kinabuhi nga dunay kaligon, dunay pagkamatinud-anon sa atong pag-alagad hangtod sa walay katapusan o bisan pa sa kamatayon. Lima ka na. Next slide. Revelation chapter 2 verse 10. Be thou faithful unto death. Oh. Pabilin ng matinud-anon bisan sa kamatayon. Amen. Praise God. Next slide. Usa ka kandol. Last na ni. Yan. No? Usa ka kandila. Tanaw ninyo, gamay siya. Pero, magpadayon ang iyang siga hangtod nga duna pasaywax. Kamay ra ang kandila. Kung doon ay brown out, kandila ang madali-dali og sindi. Pero bisan gamay lang na siya, kung naa pasaywax, magpabilin siya nga musiga
og hangtod nga mautot, hangtod makonsume, hangtod nga mawa na, o biya na matapos. Nga naman, kay iyang gipulpil ang iyang katuyuan, nga bisan sa katapusan, magsiga siya. Ang atong katuyuan, di lang kay kusog kay siga pirmiro, pero taod-taod mapaw. Ang usa ka kandila, ang iyang katuyuan, nga once makasiga na siya, hangtod sa iyang katapusang gutlo sa kinabuhi, magpadayon ang iyang siga. Hinaot ingon ana pod ang mga Kristohanon, ang pagkamatinud-anon, hangtod doon pa'y kay gayunan, nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Until the work is not done or unfinished, faithfully serving Him, regardless of the circumstances. Because God does not measure success the way the world does. He measures faithfulness. At the end of our lives, the greatest words we can hear, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord." Ang gisukod sa Ginoo, dili ang atong mga success. Ang gisukod sa Ginoo, nga hangtod sa katapusang anggulo sa imong kinabuhi, nagmatinud-anon ka diha kaniya. Og makadungog ka kaniya, maayong pagkabuhat, matinud-anon nga ulipon, sumulod ka sa kalipay sa atong Ginoo. Kung dinhi pulos balatian, kung dinhi pulos kagulanan, pulos problema, pero kung mga lagad ta sa Dios nga matinud-anon, dito sa langit muingon ang Ginoo, sumulod ka sa kalipay sa imong Ginoo. The world may be unstable, but God's word is stable. God's presence is stable. God's peace is stable. Jesus Christ is eternally stable. Busa makahimo kita sa pagdangop kaniya, sa pagpangayog kusog kaniya, kay siya mao ang atong presenting panabang panahon sa kaguliyang. Busa dili kita angay mahadlok. Salmo 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Psalms 18 verse 2, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom will I trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower." Ang tanan atong gikinahanglan, naaragyod sa Ginoo. Busa nining mga taknaa, tanan atong gikinahanglan, atong idangop sa atong Ginoo. Kay siya ang Dios nga misaad kanato, unsa man ang atong gikinahanglan, iyang ihatag sa atong mga kinabuhi. Manindog ta mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. I will ask, praise God, sa mata ko sa kanato, ang akong pangutana mao kini. Before tamuad to, nining altaran. Praise God. Mga musicians, gusto na ko nga, ay sa mo og anhe din sa inyo ang mga instrument. Gusto na ko nga muluhod tang tanan. Praise God. Og ato'y pangutana sa atong kaugalingon. Praise God. What is my life built upon? Praise God. Unsa man ang nakabuild kanako? Unsa man ang nakabuild kanako? Ang ako bang pagtuo sa Dios? Ang ako bang pag-ampo kaniya? Ang mga pulong ba sa Dios? Nagsalig ba ka kaniya sa tanang sirkumstansya nga moabot sa imong kinabuhi? Imo bang gitugot nga ang pagtuo, praise God, maghatag og giya sa imong kinabuhi kaysa kahadlok? Si Jesus ba mao ang angkla sa imong kalang? When the world shakes, ang angkor magpabilin ang atong Ginoong Kristo. Kung ang ubang tao magkaguliyang, mosalig kita sa Dios. When everything changes, remember that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nakahimo siyang mga dagkong milagro kaniadto, buhaton niya karon sa imong kinabuhi. Kung nakaayo siyang balatian kaniadto, pila na kalibo ka tuig ang milabay, karong adlaw buhaton niya kung may pagtuo ka tungod kay siya dili mausab
dili hallelujah mawala. Praise God. Siya kaniadto karon og sa umalabot og sa walay katapusan. Ang kalig-on dili nato makaplagan. Praise God. Kung walay mga pagsulay. Ang kalig-on masinati nato kung si Kristo naa sa atong kinabuhi. Hallelujah. Stability is not found in a trouble-free life, but in a Christ-centered life. Busa, bago ka mo anhi, bago ka mo luhod, praise God, hallelujah. So siya sa imong kaugalingon, kung si Kristo ba, naa sa imong kinabuhi. Kung si Kristo ba, naa sa imong sentro. Kung si Kristo ba, naa sa imong kasing-kasing. Kung si Kristo ba, naa sa imong una-una. Sultihan ko ikaw, unsa man ang problema nga naghatag kalistanan, naghatag kagubot sa imong una-una. Pero kung si Kristo maghari sa imong kasing-kasing, dunay kalig-on nga masinati karon dayon tungod kay mauni ang pulong sa Dios. Dunay kasinatian nga dili nimo matande sa mga butang aning kalibutan na apan masinati nimo kung imong ipiko ang imong mga tuhod og sangpiton ang pangalan sa Ginoo, ang pangalan nga moayog balatian, ang pangalan nga nagkontrolar sa tanang butang, ang pangalan nga nagplastar sa imong kinabuhi. Sige mga kaigsunan atong ablihan kining maong halaran, hallelujah,